Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today pag-usapan natin itong pagiging, sabi nga rito sa caption ni Sarsuela Politica, Hon is careful Ortega. Yan, ingat na ingat si Honorable Ortega. So basically, nagbigay po siya ng komento patungkol sa gustong gawin ng INC o ng Iglesia ni Cristo na yun yung pag-uusapan natin. Meron na tayong mapapansin na kakaiba rito. Ayun nga guys, magandang gabi sa inyo. Nakatatapos na ng klase namin, maaga na kami dismiss kasi kanina pa kami nagka-klase today. Anyway, so shoutout muna sa mga kaibigan natin, mga kapatid natin na celebrate ng Christmas party. Actually, gathering together with the Ka-Armados and everyone else ngayon. Yun po ay hindi lang simpleng gathering, but of course, yun po ay Christmas party po. And of course, shoutout kila Kayo, kila Journey to Understanding, kila Paco, kila Attorney Libayan na naandyan ngayon. Kanina I was watching them and grabe. Nandun sila sa nandun pa sila, yung energy nila very high pa, kaya ang ganda ng mga bagsak ng tugtog nila. Anyhow, so dito, pag-uusapan natin guys, kung bakit masyado silang tawag dito, hindi play safe eh. Tama naman sinabi dito ni Sarsuela. Masyado silang maingat sa pagbibigay ng komento sa Iglesia ni Cristo. Imagine niyo guys, mula Apari hanggang Hulo, may kapilya ng Iglesia ni Cristo. Nakita niyo na ba pagka nagse-celebrate sila ng anniversary nila? No? Or mga events ng Iglesia ni Cristo. Ganun po ka-united ng Iglesia ni Cristo. So you can expect kung gaano kalaki yung gathering na mangyayari na in-organize ngayon ng Iglesia ni Cristo. Apart from that, may mga nagsasabi na meron din ibang congregation ang gustong sumama sa tawag dito, sa binubuong prayer rally ng Iglesia ni Cristo. 'Di ba? And dun sa mga hindi po nakakaalam, actually, sa Iglesia ni Cristo ko unang narinig yung about sa black voting. No? So, nung narinig ko yung about doon, tinanong ko yung mga kaibigan natin na mga members ng Iglesia ni Cristo, kung totoo ba yung black voting? Kung hindi totoo yung black voting. However, ito naman sinabi ng mga kaibigan natin. Nag-a-advise sila kung sino yung magandang iboto, ayun, pero hinahayaan pa rin ng Iglesia ni Cristo kung sino yung ninanais ng isang member ng INC. But majority nga, sumusunod kung sino yung ina-advise ng kataas-taasan. Okay? Sa totoo lang guys, kaya first time kong narinig ang INC na mag-prayeran. Ang mga INC po kasi, sa pagkakaalam ko, apolitical sila. No? Hindi po sila sumasali sa activity ng politics. Sila yung literal na sila yung literal na best example ng separation of church and ng state. Pero marami nga daw nagko-komento na about doon, yung separation of state at saka ng church. Sa totoo lang, the way I see it hindi naman, it so happen na INC sila. Pero the prayer rally itself, it is by religion for the purpose of goodwill, no? And bilang isang mga mamamayan na bumoboto. 'Di ba? It so happen lang na nakakabet yung INC dun sa magiging prayer rally. 'Di ba? Pero ang pinagtataka ko lang, bakit ilag na ilag? Imagine niyo ito compare lang natin. Nung nag-establish ng prayer rally
ang mga Duterte supporter. May binun tumayo sa Veterans Memorial or sa EDSA Shrine. Anong tinawag nila sa mga taong yan? Trolls, bayaran, even PNP, nakakahiya pa na mismong PNP pa ang nag-akusa na sila, ang mga tao daw doon sa prayer rally, mga bayaran. Paano kaya itong prayer rally ng INC? Masasabi kayo, matatawag din bang bayaran ng mga ng mga taga-PNP? Diba? Oh. Nasa news yan. Kung maalala nyo. Yun nga inaano ko eh. Naalala nyo kung paano nila inano ang KOJC sa Davao? Kaya nilang gawin. Yung ginawa nila sa KOJC, kaya nilang gawin yun sa mga taga Iglesia ni Cristo? Definitely hindi. Alam mo kung bakit? Pakinggan mo mabuti itong si Ortega. INC na in full support doon sa posisyon ni PBBM regarding doon sa impeachment na dapat ang atupagin ay yung mga mahalagang problema ng ating bayan sa halip na impeachment. So ano po ang reaction po ninyo with regards to that statement of INC? Sabi mo nga kanina, Kuya Vic, no, may ilalabas na official statement po yung mga kapatid po natin sa iglesia. Siguro maganda rin po na mabasa rin yung magiging official statement nila. Kasi yung mga napanood ko po nasa social media, baka taken out of context. Pero ganun pa man, hindi... Paano matitaken out of context yun? Mismo mga taga-Iglesia ni Cristo na yung nagsabi. Pinalabas sa Net25, doon sa programa nila Kong Marcoleta. Are you saying these people are not reliable na pinapasabi na nila publicly na mag-organize sila ng prayer rally? INC. Kasi yung mga napanood ko po nasa social media, baka taken out of context. Pero ganun pa man, hindi medyo klaro naman po yung mga napanood ko. Parang sinasabi nila, they're in support of the statement of the president. At sabi naman po nila, magsasagawa po sila ng rally. At alam po naman po natin, syempre, nire-respeto po natin ang ating mga kapatid sa iglesia. At alam po natin na yung isa... Ito nga yung tanong dyan eh. Bakit sa iglesia lang? Bakit yung mga kapatid lang natin sa iglesia, kayo, ganyan? Is it because dahil marami silang botante? Is it because na pag sinabi nilang huwag kayong iboto, malaking kawalan din sa inyo? Diba? Tingnan nyo yung tingnan nyo yung mga biases na mga to. Sige nga. Kaya rin naman gawin niya ng ibang congregation na malaki o mali. Si si Abante nga, di ba? Pinagmamalaki niya. Laki-laki na congregation niya. Meron siyang 6,000 churches ba yun? Oo. Pero bakit kung may 6,000 churches ka, bakit kongresista lang ang tinatakbo mo? Bakit hindi ka tumakbo ng senador? Kung ganyan kalaki yung congregation ni Abante. Pag sinabi ba ng punong pastor ng KOJC, o huwag niyo ibote itong si Ortega sa mga taga dyan sa area niya? Sa buong Pilipinas din ang KOJC Pero bakit sa INC kayo takot na takot? Hindi. Takot ba o ilag na ilag? Sasagawa nilang prayer rally is talagang pong pagpupulong at pagsasama po para sa ikagaganda naman po ng bansa. Bakit? Yung ginagawa ba ng mga DDS supporter na nandiyan sa may tawag dito? Tawag yan? Sa may extra shrine, hindi para sa ikabubuti at ikagaganda ng bansa? So parang sinabi nyo rin, kayo na nandyan sa loob ng Congress, coming from, sabihin na lang natin, coming from the words, coming from the mouth of Ortega, Congressman Ortega.
para daw sa ikakaganda ng bansa. So parang sinasabi nyo, yung pagdilitis na ginagawa nyo sa mga members, sa mga employee ng OVP at saka kay VP Sara, talaga namang nakakapangit. Kasi kung sinasang-ayunan mo o sinasabi mo dyan na yung prayer rally na yan para sa ikabubuti ng bansa, ikagaganda ng bansa, ibig sabihin, kasi hindi naman magkakanyan yung mga yan kung hindi kayo gumawa ng mga kung ano-ano dyan sa loob ng Kongreso, hindi ba? Ibig sabihin, if you're saying that, yung ginawa nyo, pangit. Tama ba? Following your logic? Wala naman po yatang religious sector ang gagawa po ng rally na sa hindi po ikakaganda ng ating estado ngayon. So, agree naman tayo dyan. Okay, agree tayo dyan. Walang religious sector, okay, ang gagawa ng mga hakbang na ikakapangit ng bansa o ikagugulo ng bansa. Meaning, yung reaction ng INC is reaction nila sa pangit yung ginawa. Tama ba ako? Tama ba? nire-respeto po natin yan. But again, hihintayin din po natin yung official statement kasi sabi nyo nga po baka mas maganda na mabasa po ng kompleto. But again, maayos naman po yung pagka-base po sa mga nabasa ko, sa mga napanood ko. Maayos. So kayo tatanungin ko, kung halimbawa hindi INC ang nag-organize nito, KOJC ang nag-organize nito, do you really think they're going to say the same thing? I'm gonna bet with you. 101%, hindi ganyan ang magiging tunog ng mga yan. Maayos naman po yung pagka-relay ng mensahe po ng Iglesia ni Cristo. So, makaka-affect, may bearing ba yon doon sa nakasampang impeachment? Yun po kasing sa impeachment, kahit sino pong sektor, maari silang maghain eh. So, ang trabaho po namin, we're constitutionally mandated na... Doon sa mga nakapanood ng reaction ko, coming from Ted Filon's clip, i-apply natin yung logic, no, na ginamit doon ni Ted Filon. Sabi ni Ted Filon, yung mga tao na nagpa-file ng impeachment case kay VP Sara, kinuha nila yung mga bagay-bagay doon as their ground coming from the hearings ng Quadcom at saka ng Good Governance Committee. Tama? And doon sa Good Governance Committee at Quadcom, yung iba sa mga na nakaupo doon, nakaupo rin sa Committee on Justice. Diba? Ngayon, again, as per certain Filon, kung yan, sasabihin, kung halimbawa, kung ang Kamara, okay, ang House of Representatives, is in support ng panawagan ni BBM, okay, ni Bangag Jr., na i-ditch or ibasura ang impeachment against kay VP Sara. Imagine niyo kung gaano magmumukhang tanga itong mga to. Kasi kung itong sinasabi ni Ortega, yung mga impeachment complaint na yan, tatanggapin nila. Pag-aaralan nila. Anong pag-aaralan mo dyan? Kayo nga yung dahilan kung bakit may nagamit na grounds itong mga kamatayan black. So, paano nyo i-weigh yung support nyo sa panawagan ni Bangag Jr. na no to impeachment at saka yung mandate na sinasabi nyo? Diba? So, isa lang ang pipiliin nyo eh. Magmukha kayong tanga o magmukha kayong tanga. Actually, kahit alin dyan ang piliin nyo, magmumukha kayong tanga. Kasi kung yan makalusot sa inyo, tapos i-hearing yan ng Senate, do you really think hindi yan ibabasura? Ito yung sinasabi ni BBM, no? Ni Bangag Jr. This is exactly what he meant by
magiging waste of time lang ito. Dahil yung mga ginagamit yung grounds again kay VP Sara is walang bearing sa mismong definition kung ano ang mga grounds for impeachment. Sinabi na sa inyo ni Inday Sara, before pa siya manumpa, dahil nga ang kanyang posisyon, okay, ay impeachable. Pinag-aralan niya na yan. Kaya niyang i-contest yan. Hindi pa ba kayo napapagod na paulit-ulit na kayo nagmumukhang tanga sa taong bayan? Diba? Aktuhan po yun. Lalo po pag na-refer na yun. Kasi pag hindi nyo po inaktuhan yun, parang hindi po namin ginawa yung trabaho namin. Pero yun nga po, may proseso pong pagdadaanan yan. Hindi naman po isang boto lang yan. Boto po ng buong House at ibabato po natin sa Senate. Then, depende po sa progress ng mga na-file na impeachment complaints. INC. You know, here's the thing, no, even before we end this vlog. Ako, I fear that, kung maalala nyo, no, tinanong ni VP Sara, sino ang appointing authority ng USEC at saka ASEC? Yung secretary daw. Yung simpleng ganun lang, guys. Nakakatakot na. How much more yung i-evaluate nila yung content ng isang impeachment complaint. Hindi ba? Imagine niyo, no? Yung tinanong ni VP Sara, ilan ang lawyer doon? Dalawa. Dalawa yung kaharap niyang lawyer. Si Chua at saka si Ako. At hindi nila nasagot kung sino yung appointing authority. Kung yung simpleng bagay na yun hindi nasagot. How much more yung pag-evaluate ng content at substance ng impeachment complaint. The way I see it, I don't wanna be, ayoko maging mapanghusga. Pero if we're coming on that context na hindi nila nasagot yung simpleng tanong, how much more yung pag-evaluate ng isang impeachment complaint. Diba? Parang magiging lang yan eh, hit and miss. Diba? Bahala na si Batman. Yung mga ganun ba? Kaya rin ba naniniwala na ganun ang mangyayari? Kung makalusot man yan sa kanila, after natin mabasa yung mga impeachment complaint na pinopost na o yung content ng impeachment complaint. Ngayon nga, sabi nga ni Franz Castro, nangangalap na sila ng mga, ng mga, what do you call that? Sinishare na nila yung content ng impeachment complaint. Eh, tinatanong, no? Gusto ko sana pag-usapan kaya lang maikli lang yun. May nagtanong sa kanila kung meron na ba silang nakuhang support. So far, wala pa lang. O, diba? Anyhow, ayun. Ilang nakakamangha lang na medyo may sila, ilag na ilag sila sa INC. Pero kung ibang religious sector, I'm very sure, no? Baka kung anong pangit na nasabi ng mga. Diba?